ang nagbabalik prime time na si Coco Martin. Eto nga, isa po siya sa mga itinutulak na tumakbong senador sa 2028. Actually, hindi naman po ito yung first time na lumutang yung pangalan ni Coco Martin na bakit hindi nga ba itry ni Coco Martin? Baka naman sakali, di ba, na kapag new breed of mga senators na ang uupo sa Senado ay magkaroon ng pagbabago. At syempre, isa rin po sa mga pangalang yan, si Dingdong Dantes, di ba? Pero eto nga, dahil po sa balitang yan, idula ng samut-saring komento si Coco Martin na ay nako, ang tataba talaga ng utak ng ating mga netizens dahil may mga nagsasabi po na kung sakaling mapapasok sa Senate itong si Coco Martin, parang siya daw yung another Robin Padilla dahil sa kanyang pagiging astig. At syempre, open book naman po yan na si Coco Martin ay hindi nakatapos ng pag-aaral at sabi nga niya, di ba, kung nakatapos siya, baka mas mataas yung kanyang naabot sa buhay. Pero para pasukin pa nga raw po ang politika, may mga nagsasabing, nako, ano bang gagawin ni Coco Martin dyan? Sabi nga, di ba, baka naman maghamon lang din niya ng suntukan kapag nagalit. At may mga nakakatawa pang reaksyon na pati yung kanyang role sa ginawa niyang mga serye na Ang Probinsyano at Ang Batang Quiapo ay sinasabing immortal daw itong si Coco Martin. Kaya kung magkakabarilan sa Senado, ay si Coco na lang daw ang matitirang buhay. Pero in fairness, may mga point naman po sila, di ba? Parang ako nga, feeling ko rin, si Coco Martin ay magandang napapanood lang natin, iniidolo natin, nakikita natin na nagdadala sa atin ng pag-asa, ng lakas ng loob, ng tapang, ng magandang values, nagtuturo sa values ng pamilya, di ba? Pero parang ilagay pa natin siya sa Senado, hindi naman na po. Kasi sa nakikita ko kay Coco Martin, bagamat nag-aalala rin siya sa nangyayari ngayon sa ating politika, sa ating bayan. Pero hindi niya 40 yan, di ba? Kung sasabihin, pwede namang mag-aral, bakit naman yung ibang senador nakakapag-aral? Bakit si Lito Lapid, di ba, na kanyang mentor ay nakarating sa politika, di ba? Pero iba na po kasi noon. Iba na ang panahon noon, iba ang panahon ngayon. Ang mga kababayan po natin ngayon, gising na gising ng isip. At konting pagkakamali lang, talagang meron at merong masasabi, di ba?